8 mga dapat gawin kapag naghihirap ka na sa buhay. Una, iwasan ang pagrereklamo, lahat ng oras. Kapag dumaranas ka ng napakaraming paghihirap, madaling hayaan ang iyong sarili na tumuon sa lahat ng hindi mabuting bagay. Ibig kong sabihin, kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay napupunta sa wala, kung minsan imposibleng hindi magreklamo tungkol sa lahat ng ito, ang pagrereklamo ay maaaring maging isang magandang bagay. Ngunit ang problema ang dumarating kapag hinayaan mo ang iyong sarili na magreklamo sa maliit na bagay lamang. Pangalawa, tanggapin ang pananagutan o responsibilidad. Kapag nahihirapan sa buhay, napakadaling ipasa ang sisi o kamalian. Ang sisihin ng ibang tao sa lahat ng masasamang bagay na nangyayari sa ating buhay. Napakadaling sisihin sila sa lahat ng sakit at pakikibaka na kinakaharap natin. Tandaan na mayroon kang pagpipilian na manatili o magsimulang kumuha ng responsibilidad upang tulungan kang sumulong, pagalingin at pagbutihin ang iyong buhay para sa maayos o mahusay na pamumuhay. Pangatlo, iwanan ang mga nakalalasong gawi. Ang pagtagumpayan ng iyong mga pakikibaka ay mahirap na. Ang patuloy na paghawak sa iyong mga nakalalasong gawi ay magpapahirap pa. Ang unang hakbang upang matulungan kang huminto sa pakikibaka sa buhay ay ang matutong bitawan ang mga nakalalasong gawi na nagpapanatili lamang sa iyo na natigil sa isang nakakasira sa sarili na hindi masaya. Pang-apat, paalalahanan ang iyong sarili na ang iyong ngayon ay hindi ang iyong forever. Hindi maikakaila na ang mga pakikibaka sa buhay ay madaling humantong sa iyo na maniwala na anuman ang iyong gawin, ang mga bagay ay hindi kailanman magiging mas mahusay, at ang iyong buhay ay hindi kailanman magbabago. May pag-asa, at may tunay na liwanag sa dulo ng lagusan. Kunin ito mula sa isang taong natigil sa isang napakadilim at malalim na butas sa loob ng maraming taon. Panglima, patuloy na magpatuloy. Kahit na ang mga bagay ay hindi nagagawa sa unang oras, kapag dumaranas ka ng mahihirap na panahon at nahihirapan sa buhay, napakadaling itaas ang iyong mga kamay at sumuko kapag hindi nagtagumpay ang mga bagay-bagay. Napakadaling masiraan ng loob at mabigo kapag pagkatapos ng lahat ng iyong mga pagsisikap, ang mga bagay ay napupunta sa wala pa rin. Paalalahanan ang iyong sarili na kahit mahirap, kailangan mong magpatuloy. Patuloy na subukan at huwag sumuko. Kahit na mahirap ang mga bagay o kapag ang lahat sa paligid mo ay negatibo. Pang-anim, tandaan mo na ikaw ay malakas at matapang. Mahirap ang buhay. Magkakaroon ng mga pakikibaka sa buhay na susubok sa iyong lakas. Maaari mong isipin na hindi mo na ito malalampasan, o malalampasan man ito. Kailangan mong paalalahanan ang iyong sarili na nasa loob mo ang iyong lakas at tapang na magdadala sa iyo sa mga pakikibaka at hamon sa buhay. Mas malakas ka kaysa binibigyan mo ng kredito ang iyong sarili. Pang-pito, matutong baguhin ang iyong mindset. Kapag nahihirapan ka, madaling ituon ang lahat ng atensyon mo sa negatibo. Ibig kong sabihin, kapag dumaranas ka na ng mahihirap na panahon, ang paghawak sa mga negatibong kaisipan ay mas madali kaysa sa paghahanap ng anumang mabuti sa iyong sitwasyon. Mahirap, ngunit ang pag-reframe ng iyong mindset at pagpapahintulot sa iyong sarili na pahalagahan, kahit ang pinakamaliit na magandang bagay araw-araw ay gagawa ng malaking positibong pagkakaiba sa pagtulong sa iyong malampasan ang iyong mga paghihirap sa buhay. Pang-walo, paalalahanan ang iyong sarili na mayroon nagmamahal sa iyo at hindi ka nag-iisa. Kapag nahihirapan ka sa buhay, napakadaling makaramdam ng kawalan ng pag-asa, nag-iisa, at nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Paalalahanan ang iyong sarili na ang mga taong mahal mo ay nandyan para sa iyo. Huwag matakot na makipag-ugnayan at humingi ng tulong. Mayroong mga nagmamahal sa iyo na dadamay sa anumang dagok sa buhay.